Kumusta po ang bawat isa sa atin? I hope po na ah, habang tayo nakikinig or nakikinig ng mensahe ng Panginoon, I know that the Lord is or the Holy Spirit is speaking to us. Meron pong ginagawa ang Diyos sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami pong gusto at nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. And I know na talagang iba po ang Diyos pag siya yung gumawa para sa atin. At alam ko po na yung gagawin ng Panginoon para sa atin ay higit pa, mas pabuti pa ay sa mga gagawin natin para sa Kanya. Kasi wala tayong mabuting ginawa sa Panginoon. Pero ang Diyos, laging gumagawa ng mabuti para sa atin. So, yung aking i-share po sa oras na ito, although ito po ay talagang, alam mo yun, nag-prepare ka, pero hindi yun ang gusto ni Lord. Iba yung gusto ni Lord na ipaparating at iba yung gusto ng Panginoon na ibibigay na message para sa atin. Dito po sa ating introduction is, i-off ko po yung aking cam. Okay lang ba? Para mas nakafocus po ako. Dito po sa ating introduction, sabi niya, Filipino are one of the famous or symbols or sign, especially those which remind about the departed loved one. So ang mga Pilipino kasi is yung talagang may mga times or mas pag nawalan tayo sa isang mahal na buhay, parang napaka symbols sa atin. Yung para bang napakahirap tanggalin sa puso, sa isip. Kasi minsan, sabi niya, my family is no exception. Hindi dahil sa ako ay hindi exception din ang aking pamilya, kundi lahat tayo. Para tayong lumalabas doon sa, yung para bang, Lord, kailan kaya ako makakalabas dito sa mga ganitong pangyayari sa aking buhay? Noong nangyari po yon before, that is yung namatay yung nanay ko, hanggang ngayon naaalala ko pa rin siya. So, kahit Kristiyano tayo, nandun pa rin yung namimiss natin ang mga loved ones natin. Especially pag it's super connected sila sa buhay natin. And then titingnan po natin kung, sabi nga niya dito, titingnan natin, we notice a butterfly flapping its wings inside their house, but that tasted that we stay in one place to see the butterfly how he can fly in. So pag ang buhay natin is para tayong butterfly, paano ba nagsimula ang isang butterfly bago sa ating mga buhay? Paano ba nagiging butterfly? So meron siyang pinagdaanan, meron siyang pinanggalingan. And then sabi nga po dito sa atin is even now when the butterfly with colors, sasabihin natin, oh, sabi niya, ganun. Parang mga pamahiin yung na-share natin, na narinig ko kay Pastor Jamie is about sa mga pamahiin. Pag may butterfly, may namatay, ay, lola ko yan, nanay ko yan, or sino yan. And then, may mga times na ito yung mga symbols ng mga, ako is hindi ko na, kasi pag lagi natin titingnan yung pamahiin natin, hindi tayo nakamove on doon sa mga nakaraan sa buhay natin. And hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo doon sa mga old tradition ng nakaraan na hindi tayo nananampalataya at ngayon nananampalataya tayo. Since then, kung makita natin, sabi niya, a butterfly has symbolized or loved one mothers who would visit and knew and especially the dates or occasion dear of their grandchildren she took care of with. Yung butterfly kasi is yung tinitingnan natin as a worldly or meron din mga Christian na pag halimbawa may bigla alam may mga namatayan or may nakikita sila, oy may butterfly, baka yung ganito, mga ganyan ganyan. So hindi natin ifo-focus yung sarili natin doon sa butterfly. Ifo-focus natin yung sarili natin ngayon. Paano tayo makakawala doon sa cocoons ng bago mag-butterfly? So, ang tema natin ngayon is still your cocoons. Sirain mo yung pinanggalingan mo and try to fly. Sabi nga po niya sa Isaiah chapter 40:31, 30, 40, sorry. 40 then 31. 31, 31.
chapter 40, Isaiah chapter 40, verse 31. Okay? Sabi nga po niya dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi napapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi maghihina. Ganun po ba tayo sa pananampalataya natin sa Diyos? Bago po natin ituloy, let's pray. Father in heaven, puy-puy mo po, Panginoon Diyos, ang inyong lingkod sa oras na ito. Wala po akong kakayahan para maghayag ng iyong mga salita. Subalit, ako po ay nagpapakumbaba, Panginoon Diyos, dahil ikaw po, O God, ang Diyos namin na napakaliwanag sa lahat. Ikaw ang gumagawa, ikaw ang kumakausap, ikaw ang gumagawa ng paraan, ikaw ang liwanag namin sa oras na ito. Ano man, Panginoon Diyos, yung kogon ng aming buhay, Panginoon, na hanggang ngayon, daladala namin. Ituro mo at tulungan mo kami para ito'y mapunit, Panginoon Diyos. Tulad po nga po, Panginoon Diyos, ng inyong mga salita sa oras na ito, O God, na aming pagbulay-bulayan, Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yes, Lord, we declare that, Panginoon Diyos. Kasi patuloy kami, Panginoon Diyos, na pinapalakas mo. Patuloy kami, Panginoon Diyos, na lumalapit. Patuloy, Panginoon Diyos, na pinapakawalan mo kami at binibigyan mo kami ng pakpak para lumipad doon sa ayon ng iyong kalooban para sa aming buhay. Tulad kami ng isang agila, Panginoon Diyos, na hindi napapagod sa kanyang paglipad dahil hindi mo kami hinahayaan na kami mapagod sa aming buhay, kundi patuloy, Panginoon Diyos, na binibigyan mo kami ng sigla, binibigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng lakas para mapagtagumpayan namin ang aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Pang Banal na Espiritu, ang buong JCM, Lord, sa lahat ng mga nakikinig na iyong mga anak sa oras na ito, God, wini-welcome namin ang presensya mo, wini-welcome namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, na patuloy na kami magkaisa. Pagbulay-bulayan namin, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na malinis ang aming puso, malinis ang aming isipan, dahil ikaw lamang ang gagawa para sa amin. Ikaw po ang karapat-dapat, Panginoon Diyos, na maghayag ng iyong salita. Hindi po ako, Panginoon Diyos. Wala po akong karunungan. But Lord, you can do miracle things sa gabi na ito, sa bawat isa sa amin na makikinig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa word of wisdom. Salamat sa iyong mga salita. I thank you and I love you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So sabi nga po niya dito sa ating binasa, sa English po, but those who hope in the Lord will renew their strength and they will soar on wings like an eagle. So ito yung sinasabi ni Lord para sa atin na i-renew tayo ng Panginoon higit sa lahat doon sa mga bagay na gusto ni Lord para sa atin. Kasi kung nagiging mahina tayo, hindi natin kaya natanggalin yung nakabalot sa atin. Bakit kailangan tanggalin natin? Kung nakadepende tayo lagi sa Panginoon, Lord, tanggalin mo ito, pero kung ikaw na ayaw mong tanggalin yon, pero si Lord gusto niyang tanggalin, pero ikaw mismo na ayaw mong isurrender, yung mga bumabalo sa'yo, yung mga kogons, yung bumabalo sa puso't isipan natin, paano ka tayo magiging butterfly kung nananatili tayo doon sa nakabalot tayo lagi? Na sabi natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, tanggalin mo yung balot na to, tanggalin mo ito, pero nandoon pa rin sa puso't isip natin na ayaw pa rin natin talaga ang patanggal sa Panginoon. Pero laging, Lord, itinataas ko ang aking kamay sa iyo. Gusto ko tanggalin mo to, pero nasa atin kung paano natin i-surrender ito sa Panginoon. Number one, sabi nga po niya dito, strengthen and renew by the Holy Spirit. Bakit kailangan natin i-strengthen tayo ng Panginoon? Kasi mahina tayo. Bakit kailangan natin i-renew tayo by the Holy Spirit? Kasi every time, pag hindi tayo na-renew, hindi tayo binibigyan ng strength ng Panginoon, hindi natin kaya ng tumayo, hindi natin kaya para punitin yung mga nakabalot sa atin unless talaga kung bibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, renewal of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi ito yung nananahan sa atin. Ito yung gumagawa para sa atin. Tayo is sumusunod tayo doon sa gagawin ng Diyos para sa atin. Sabi niya sa Psalms 51 verse 10, awit, 51 verse 10. Okay, sabi niya sa English, create in me. Sabi niya, create in me and
Create me in a pure heart, O God, and renew the steadfast spirit within me. Napakabuti ng Diyos. Kung sinasabi natin na Lord, create me, isang pusong tapat ang kailangan natin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Ano sabi ng Panginoon sa atin? Create me in a clean heart. Kailangan malinis ang puso mo. Lord, paano ko pa isosurrender ito? Paano mo ba masasabi sa Panginoon na you are free already kung nandoon pa rin yung bumabalot sa atin? Hindi natin kaya. Kasi we are not surrendering fully hearted to Jesus. Ayaw natin. Talagang ang Panginoon natin ay mabuti sa lahat kasi hindi natin alam kung ano ba yung pwede natin gawin sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ng Lord sa atin, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Napakabuti ng Diyos. Mabuti po ba ang Diyos? Araw-araw binibigyan po tayo ng Panginoon ng bagong damdamin, bagong isip, bagong puso. Kasi sabi nga niya, strengthen and renew by the Holy Spirit. Kung lagi tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu ng Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Kung lagi nating sinasabi at dinideclare sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako araw-araw. Baguhin mo ang mindset ko. Baguhin mo ang isip ko. Baguhin mo ito. Before kasi is ayaw natin magpabago sa Diyos. We surrender pero nandoon pa rin na nakabalot pa rin tayo. Hindi tayo makawala. Hindi tayo magiging butterfly na maging malaya. Kasi nandoon pa rin talaga yung strongholds ng buhay natin. Sa anong mga paraan natin? Nandoon yung mga pride natin, nandoon lahat yung, Lord, nagpakumbaba na ako, nagpatawad na ako. Nandoon yun sasabihin mo, minahal ko yung aking kaaway, minahal ko sila, I forgiven them already. Pero yung puso mo, hindi pa ready to set free. Hindi mo pa kayang iset free ang sarili mo kasi ayaw mong tanggalin yung kugon na nakabalot sa'yo. Ayaw mo magiging butterfly later on. So ito yung sinasabi ng Panginoon, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. So ito yung gusto ni Lord para sa atin. Ano ba yung damdamin na binagbinigay ng Panginoon? Yung fully hearted ng Diyos na binibigay niya para sa kanyang mga lingkod. Ito ba yung fully hearted na binigay ng Diyos para sa atin? Matigas ba ito? Malambot ba? Mapagmahal ba ito? Mapagpatawad ba ito? Mapag-unawa ba ito? Lahat ba ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin? Binibigay niya ito sa atin, pero nasa atin kung paano natin ito tatanggapin. Kung paano natin ba ito talaga panghahawakan ng isang mga bagay. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sa English po, sa English. Okay, sabi niya, therefore we do not lose heart. Bakit sinabi ng Panginoon, therefore do not lose heart? Sabi niya, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Hindi tayo dapat manghina ng loob. Manlupay-pay man tayo, pero alam natin that the Lord is giving us the strength and power to renew by the Holy Spirit. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya sabi niya sa pamagat natin dito, steal your kugon and fly. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi yung gusto natin kasi sa buhay natin is stronghold. Ito, hindi ako pwede to, hindi ko kayang gawin yan. Pero kaya natin. The more na dinideclare natin, Lord, dinideclare ko, kaya ko ito kasi kasama kita. Kaya ko ito. Kaya kong punitin lahat yan kasi kasama kita. Hindi mo kaya kung ikaw yan. Ikaw lang mag-isa. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, sabi nga niya dito, therefore we do not lose heart even though our onward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Ano po ang sabi niya sa Tagalog? Bagamat humihina ang aking mga katawang lupa, patuloy lamang lumalakas ang mga espiritu. Kasi nga hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Araw-araw binabago tayo ng Diyos. Araw-araw tinatanggalan tayo ng Panginoon. Ano ba yung kaya niyang tanggalin sa atin? Araw-araw tinatapyasan tayo ng Panginoon. In the hardest ng kamay ng Panginoon. Yung pinaka mahirap na kamay ng Panginoon. Pero talagang kailangan natin pagdaanan. Kasi kung hindi, sabi nga, kung hindi tayo makibahagi sa ginawa ng Diyos na kahirapan, ginawa ni Jesus Christ para sa atin, we are not a true believer. We are not a true child of God. Hindi tayo mga Kristiyano is hindi kailangan yung parang easy life tayo. Ay kailangan ano ako, yung sabi ni Lord sa Psalms 23, nakahimlay ako sa mainam na batisan. Gan puro sarap ang ini-encounter natin sa buhay natin at pwede natin sasabihin na, ay, ito ang totoong Kristiyano. Hindi.
Kasi paano natin mapagtagumpayan kung hindi tayo humihingi sa Diyos? Kung paano natin mapapagtagumpayan ang buhay natin kung hindi na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay na pwede natin gawin para sa Kanya? Wala naman tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Kasi we are nothing without God. Walang-wala po tayo. Wala, kung wala ang Diyos sa buhay natin. Talino? Wala tayong talino kung walang nagbibigay sa atin. Mayabang lang tayo magsabi, ay, kaya ko to. Ay, kaya ko yan. Kaya kong gampanin yan. Pero hindi, marupok tayo kung wala ang Diyos na nagre-remind. Kaya lang sabi nga pinag-uusapan natin, strengthen and renew by the Holy Spirit. Kailangan natin ang mga ito. Sa panahon natin ngayon, nalalapit na dumating ang Panginoon. Kailangan natin talaga, yung isa-isa lang na talagang kailangan natin na magkaisa higit sa lahat. Sabay-sabay natin sisirain kung ano yung mga nakabalot sa bawat isa sa atin. We are one church. We are one family. Kailangan po natin yan. Colossians chapter 3 verse 10, sabi nga, put on a new life. Ilagay mo, isuot mo yung bago na nilalang ng Diyos. Isuot mo yung bagong pagkatao na ito'y patuloy na ginagamit ng Diyos. Patuloy na binabago tayo ng Diyos. Bakit patuloy na binabago tayo ng Diyos? Kasi gusto ng Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Gusto ng Panginoon, paglilingkuran natin siya. At tutulungan natin yung sarili natin na punitin yung mga kugon sa buhay po natin para maging butterfly tayo. Sabi nga niya dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao at patuloy na nababago at magiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siya makilala. Amen. Kawangis natin ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin na kawangis ko lang si Jesus. Ayoko yung kahirapan. Ayoko yung mangyari ito sa akin. Ayoko yung struggle. Ayoko yung problema. Gusto ko lang kawangis ko lang si Jesus. Hindi pwede. As a Christian, kailangan natin pagdaanan ang mga bagay yan. Kasi kung gusto mo na magiging lumago ka as spiritual mo, lumago ka bilang isang Kristiyano, you must have to or allow God na tulungan ka para tanggalin pera-perason or punitin niya kung ano yung nababalo sa atin. Marami pa tayo. Kahit sabihin natin mga pastor tayo, kahit sabihin natin mga leader tayo, pero meron at meron pa rin nababalo sa atin na we never surrendered to Jesus. Aminin man natin yan o hindi, meron at meron tayo. Lahat tayo, marami tayo unsurrendered sa Panginoon. Bakit minsan nanghihina tayo? Kasi sinasabi ng Panginoon, Lord, sinasabi mo na ikaw ang aking kalakasan, pero Lord, parang nanghihina ako. Kasi nandoon pa rin yung bumabalo sa atin. Ano yung pumipigil sa atin? Napakarami po yon. Kailangan natin tingnan kung ano yung gusto ni Lord para sa atin. Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Amen. Hindi tayo sa mabubuting gawa na ginawa natin. Uy, gumawa ako, tumulong ako. Hindi yun ang lisensya mo para magiging, sabihin mo na ako ay anak ng Diyos. Ano ang sinabi niya dito? Mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Dahil sa habag ng Diyos, kaya tayo pinili ng Panginoon. We are nothing above nothing kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan natin talaga, Lord, ano ba ang pwede kong gawin? Tulungan mo ako para mapunit lahat ito, yung nababalot sa akin. Kasi hindi natin pwede sabihin natutulog ka pagising mo ng umaga. Wow, thank you Lord. Thank you, thank you. Araw-araw ba pinapasalamatan natin ang Diyos? Araw-araw ba binabati natin ang Panginoon Diyos? Araw-araw ba sinasabi mo sa Panginoon pagising mo, good morning Father, good morning Holy Spirit, good morning Jesus. Binabati ba natin? I love you Jesus. Araw-araw ba ginagawa natin yan? Sometimes we forget. Bakit? Nandoon yung isip natin na, teka lang, wala kaming ganito. Teka lang, wala kaming ganyan. Nandun pa rin na nakababalot pa rin sa atin mga sarili, yung kugon na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, tayo ipinapanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Yes, thank you Lord. Tayo patuloy na binabago ng Diyos. Kaya araw-araw nga, sabi nga ng kante, araw-araw binabago mo ako, Panginoon. Araw-araw nagpapabago tayo. Bakit? Gusto natin makawala doon. Hindi tayo yung mananatili na hanggang ngayon ganun pa rin tayo. How many years na ilang taon ka ng Kristiyano pero very sensitive ka pa rin pagiging Kristiyano natin. Very sensitive ka pag may narinig ka. Very sensitive ka pag may nalaman ka. Very sensitive ka pag
Meron kang nababalitaan ng ganito. Very sensitive ka pag ayaw mo yung mensahe. Very sensitive ka pag ano yung naririnig mo. Hindi. Kailangan maging matapang tayo. Hindi tayo dapat magiging sensitibo sa lahat ng bagay. Naririnig mo, i-correct mo. Uy, kanina, na-bless ako. Alam po na ninyo yung sinasabi natin kahit masakit ang salita ng Panginoon. Thank you, Lord, I am blessed. Na-bless ako sa salita mo. Pero napakasakit yun, ha? Pero nagpapasalamat ka. Bakit ka nagpapasalamat sa Panginoon? Kasi natamaan ka ng salita ng Panginoon. Kaya sinasabi ni, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Pwede kang gumawa ng 100 times sa mabubuti. Pero sabi ng Panginoon, kundi, sabi niya, dahil sa kanyang habag sa atin. Hindi natin license ang tumulong ka, hindi natin license. Yes, gumagawa tayo ng ganun kasi yun ang gusto ni Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, mananatili tayo tapat, malakas sa kanyang presensya bilang isang anak niya at lingkod niya. Pangalawa, sabi niya, spiritual promise. First, 2 Samuel chapter 22, verse 40. 2 Samuel 22, verse 40. 22, 40. 40. Okay, sabi niya, pinapalakas mo ako para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking kalaban. Yes! Bakit ka sumusuko pag may labanan? Eh, ito ang salita ng Panginoon. Pinapalakas daw tayo. God is giving us the strength to fight for the battle with kasama natin ang Diyos eh. Di ba? Yung mga kantang kinakanta natin sa church eh. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod. Tumatawid tayo sa problema. Pero hindi tayo kayang lunurin ng Diyos. Hindi tayo kayang lurunin ng mga problema pagsubok sa buhay natin. Kasi ito pinapalakas tayo ng Panginoon para mapagtagumpayan natin. At mismo ang mga kaaway natin ang susuko sa labanan. Kasi God is with us. Amen? Ephesians chapter 3 verse 16. Idinalangin kong palakasin niya ang iyong buhay spiritual ayon sa kanya kakayahan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Ito yung sinasabi ni Paul para sa atin. Ito yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Bakit ginagamit niya ang mga propeta? Bakit ginagamit niya ang mga disipulo? Kasi hindi natin kaya kung wala sila. They are inspired by the Holy Spirit para matransfer naman sa atin ang karunungan na meron sila. Bakit mo binabasa ang salita ng Panginoon? Bakit ka nagpe-pray? Kasi nanghihina tayo. Kung kailan tayo nanghihina, doon pa lang tayo sabihin sa Lord na, Lord, kailangan kita eh, nanghihina ako. Nung malakas ka, hindi mo sasabihin sa Panginoon, magpe-pray ako kasi nanghihina ako. Hindi. Ito tatandaan natin lagi ang mga salita ng Panginoon. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Sabi nga niya dito sa atin eh. I pray that out of these glorious riches, He may strengthen you with power through the Holy Spirit in your inner being. Mas malalim kasi sa English, di ko ba? Napakalalim. I pray that out of these glorious riches, He may strengthen you with power through His Holy Spirit in your inner being. Kaloob-looban natin, hinihipo tayo ng Diyos. Kaloob-looban natin yung pangako ng Diyos. Kahit naghihim ka lang sa Panginoon, hindi mo alam yung kanta, pero pwede mong inihim mo lang sa Panginoon at ito'y gamitin mong panalangin. Lumalakas ang espiritu natin. Kasi ito yung spiritual promise ng Panginoon sa atin. Di po ba? Anong kahilingan natin sa Panginoon na ayon sa kayamanan at kadakilaan? Na palalakasin niya ang iyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Lahat tayo. Not accepted, hindi sinasabi na, ay, kayo lang kasi mga pastor kayo, ay, kayo lang kasi mga leader kayo. Walang sinabi. Lahat ng kumikilala at tumatanggap ng kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu, lahat i-bless ng Panginoon na matanggap yung spiritual promise ng Panginoon. Number 3, sabi nga po, this is the saints' promise. Psalms chapter 91 verse 14. Sa English po, English.
14. Psalms 91, 9:1. 9:1, verse 14, 14. Okay? Sabi niya, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Amen. Tama po ba ang Diyos? Sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Kilala po ba natin ang Diyos? This is the same promise of the Lord. Ito yung talagang promise ng Panginoon para sa atin. Kasi napakabuti ang Diyos, higit sa lahat. Sabi niya, because He loves me. Hindi niya sinabi na ako lang ang minahal ng Diyos. Tayo lahat, minahal tayo ng Diyos. Paano mo matanggap yung same promise ng Panginoon kung hindi mo paniniwalaan that the Lord loves you so much? At sinasabi ng Panginoon dito, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him. Di po ba? Grabe, I will deliver him. I will set him out high, on high, because he has known my name. Pag tinawag natin ang Panginoon, masigit, dakila ang Diyos sa buhay natin. Pag tinawag natin, when we call upon the name of the Lord, He is there for us. Ito yung mga nangyayari sa buhay po namin. Time to time na pag nananalangin ako talaga sa Panginoon, talagang maubos ang isang tissue. Walang humpay yan. May times na talagang sabi ko, Lord, hindi ako napagod na lumuhod sa'yo, hindi ako napagod na magsabi sa'yo kung ano. Kasi you set your love upon me. Nakaset na in every prayer, in every kailangan natin sa Panginoon, yung kailangan mo every time, iba-iba ang pangangailangan mo, iba-iba yung pagdulog mo sa Panginoon, iba-iba naman yung way mo kung paano ka manalangin sa Panginoon. Tayo po ba'y nananalangin? Parehas lang? Pare-parehas? No. Iba-iba po ang set ng Panginoon para sa atin. Iba-iba din yung pagmamahal niya sa atin sa bawat araw na ano yung kahilingan mo, yun yung ibibigay niya. Yun din ang ibibigay niya para sa atin kung ano yung nakaset sa araw na yun para sa atin. Hindi parehas yung nag-pray ka kaninang umaga, nag-pray ka kaninang tanghali, nag-pray ka ng gabi, bago matulog nag-pray ka. Pare-parehas po ba? Hindi, iba-iba ang binibigay ng Diyos para sa atin. Iba-iba yung kanyang wisdom para sa bawat panalangin natin. Dito po ako talaga, nung ito po ay talagang, ang daming message ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, bakit ako pumupunta dito sa ah, message na ito? So, magsimula sa akin yung pagsira ng Panginoon doon sa kugon na nakababalot sa akin. Kasi may mga times sa nangyari sa buhay namin, napakahirap. Sabi ko, Lord, napakahirap naman yung pinagdaanan natin. Naranasan namin yung Lord suffer. Naranasan ko yung umiiyak ka na, sabi ko, Lord, ang bawat patak ng luha, sabi kong ganun, pag pumapatak sa mata natin at napupunta sa bibig natin, medyo maasim at medyo maalat siya. Tapos one time, sabi kong ganun, Lord, sabi ko, yung habang umiiyak ako sa Panginoon, talagang sobra yung pagluhod ko sa Panginoon, 3 o'clock in the morning, 2:30 and 3 o'clock in the morning. Load na load ako talaga sa Panginoon, umiiyak ako talaga sa Panginoon. Sabi ko, ito yung sinasabi mo, set your love be upon me, sabi ko ganun. Kasi, tapos i-deliver mo ako, i-set me free doon sa mga bandages, yung mga kugon na bumabalo sa akin. Yung takot, number one is yung takot. Lord, bakit nangyari ito? Bakit humantong sa buhay namin ang mga ganito mga sitwasyon? Bakit humantong sa buhay namin yung ganitong mga paraan na hindi namin kaya? Bakit humantong sa buhay namin yung ganitong mga sitwasyon namin? Tapos one day, na-share ko kay Pastor Dave. Sabi ko, alam mo, Pastor Dave, one time nagulat ako, sabi kong gano'n, habang talagang sobra yung pag-iyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang yung nalalasahan ko yung luha na sabi ko, bakit parang walang lasa? Parang tubig lang na dumadaloy sa mata ko. Tuloy, 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 tuloy.
Sabi ko, tapos may times na naranasan ko din yun, sabi ko, Lord, gusto kong makita kita, gusto kong mayakap mo ako, gusto ko talaga yung presence mo, gusto ko talaga na maramdaman kita sa oras na ito. Binuksan ko ang puso ko para sa iyo. Noong time na yun, nagpe-pray ako, sabi kong ganun, kasi nakaluhod ako, tapos yung kamay ko nandito sa may baba ng mukha ko. Isa-isa pumapatak yung luha ko na hindi siya dire-diretso. Ang lalaki, sabi ko, Lord, nararamdaman ko talaga. Iyak ako ng iyak sa Panginoon. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. This is the same promise ng Panginoon sa encouragement niya sa kanyang mga salita. Ito ang nagpapalakas para sa atin. So, unti-unti tinatanggal ng Panginoon. Unti-unti tinutulungan ako ng Diyos para matanggal yung takot, matanggal yung mga hatred, matanggal yung, Lord, pag blines mo kami, pagrarasbak kami. Pag blines mo kami at may pera kami, babalikan namin sila gumawa sa amin. Pero alam mo si Lord talaga, ito yung balot na bumabalo sa aking puso. Hindi ako fake. Ako sinasabi ko talaga, this is yung nangyayari sa buhay namin talaga. Totoo ito nangyayari sa buhay namin. Sabi ko, Lord, balikan ko sila, babalikan ko sila. Pero ano sinabi ng Lord? Tulungan kita, tatanggalin ko yung mga nakabalot sa iyo. Ano yung mga nakabalot? Ito yung mga hatred, ito yung mga galit, ito yung mga sisihin mo lahat ng taong gumagawa sa iyo. Pero isipin natin lagi, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Hindi siya nagkukulang kailanman para sa atin. Hindi niya tayo binibigo kahit kailan. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako para sa atin. Kasi alam ng Diyos kung saan tayo. Alam ng Diyos kung paano natin isinosurrender ang lahat ng bagay, kabigatan natin sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, nababasa ng Diyos kung anong puso natin. Nababasa ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan natin. Nababasa ng Diyos kung anong ugali natin. Sabi nga po niya sa Isaiah chapter 58 verse 14, Isaiah 58 verse 14, sabi niya, basahin ko. At kung magkagayon, nadarama na ninyo ang kagalahan sa paglilingkod sa akin, bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasin ninyo ang kaligayahang habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito yung promise ng Panginoon. Kaya nagising ako sa katotohanan. So, Lord, sabi ko, sorry. Mingi po ako ng sorry. Kasi nagkaroon ako ng pride, nagkaroon ako ng para bang lumalaban ka. Na para bang tao tayo eh. Lumalaban ka na hindi mo alam kung kaya mo ba talagang lumaban? Kaya mo ba talaga ito? Kaya mo ba yan talaga? Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. So, ang mga salita niya, ito yung nagbubuhay sa akin. Ito yung nagbibigay ng lakas sa akin. Ito yung buhay ko araw-araw sa Panginoon. Kasi lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng pangako ng Panginoon, Diyos, talagang tinatanggap ko. Lord, tinatanggap ko. Hindi ko pagsisisihan na tatanggapin ito, kundi tinatanggap ko ito buong puso, buong kaluluwa ko tinatanggap ko ang mga salita mo. Kasi ito yung mga kaparaanan ng Panginoon para tayo makawala doon sa mga struggle, makawala doon sa mga iniisip natin. Mahirap mag-isip, mahirap yung mga pinagdadaanan natin bilang isang anak ng Diyos. Pero kung nananatili tayo sa katapatan, sa ating paglilingkod sa Panginoon, palalakasin tayo, katulad ng mga agila. Takbo man sila, lipad sila ng lipad, hindi sila napapagod kasi kasama natin at Diyos. Sabi nga niya narinig ko kay ate Charm kanina sa Habakuk chapter 3 verse 19. Sabi niya, ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas, tumatakbo akong simbilis ng usah at iniingatan ligtas kahit sa kabundukan. Amen. 19. Ito talaga yung gustong-gusto ko talaga kay Habakuk. Ito yung promise ng Panginoon na pinanghawakan ng Panginoon talaga. Sabi niya sa verse 19, ang Panginoon Yahweh sa aking nagpapalakas. Amen. Tulad ng usa, tiyak na aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen. Kasi ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, alam natin na tapat ang Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ito word of encourage mo ito sa araw na ito, panghawakan mo kaagad.
Sabihin mo sa Panginoon, yes, I receive it, Lord. Thank you, Jesus. Masakit ang salita mo, pero I love you, Jesus. Alam po natin na talagang during struggles na talagang hindi mo maintindihan, hindi mo ma-expect kung paano kumilos ang Panginoon. Kasi ito yung mga pangako ng Diyos. Ang Panginoon Yahweh, ang sa aking nagpapalakas. Amen. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, kung puro pride tayo, kung puro sarili natin yan, at hindi natin tinutulungan yung sarili natin, at Lord, tulungan mo ako para ma-tear down lahat itong mga bumabalo sa akin. Wala tayong karunungan. Wala kang pwedeng ibahagi na kabutihan ng Diyos sa iyong buhay kung puro na lang sarili mo iniintindi natin. Tulad ng usatiyak ng aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen. Kaya nga, prayer can move mountains. Nadakila ang Diyos sa buhay po natin. Hindi ko pwedeng i-share ito kung hindi ko naranasan. Hindi ko pwedeng sabihin ipagmalaki ang Diyos sa aking buhay kung hindi ko naranasan ang Diyos sa pagkilos niya. Hindi ko pwedeng sabihin na proud ako or pagyayabang ko ang sarili ko kasi napagtagumpayan ko ito. Wala akong pwedeng ipagyabang sa harapan ng Diyos. Pwede ko lang ipagyabang yung araw-araw, pinapalakas ako ng Panginoon. Araw-araw, binibigyan niya ako ng word of wisdom para mapagtagumpayan ko ang kanyang mga salita. Sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 21, Pahayag chapter 3 verse 21. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama na sa kanyang trono. Amen. Sabi niya, ang nagtatagumpay. Pag napagtagumpayan mo ang isang pagsubok, hindi ka na nababalikan. Bakit? Sinabi mo kasi sa Panginoon, Lord, tinanggal mo lahat ito, hindi na babalik. I declare it in the name of Jesus, hindi babalik na ito. Minsan lang itong maranasan ko sa aking buhay, hindi na ito mangyayari uli. Kasi ito ang pangako ng Diyos para sa atin. Ang magtatagumpay ay uupo katabi ko sa aking trono tulad ng tagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang trono. Amen. Napagtagumpayan niya tayo. Tayo naman tulungan natin ang sarili natin. Lord, tulungan mo din ako. Ituro mo sa akin kung paano ko mapagtagumpayan ito. Ituro mo sa akin kung paano ko mapagtagumpayan ito. Hindi ko kaya kung wala po kayo. Ito yung mga hindrance sa buhay natin kasi kaya ko to, kaya ko to. Pilitin mong kakayanin. Bakit kaya nagpe-pray ako? Bakit kaya lagi ako umiiyak sa Panginoon pero parang ang layo ng kamay ng Diyos para sa akin? Nag-humble ba tayo? Umupo ba tayo? Lord, nandito ako. Gusto kitang katabi. Habang nagpe-pray ka, gusto kitang katabi, Panginoon, sa oras na ito. Durog na durog ang puso ko. Durog na durog lahat. Pero gusto kitang katabi sa oras na ito. Habang ikaw ay umiiyak sa harapan ng Panginoon. Nararamdaman mo yung pag-comfort ng Diyos. Nararamdaman mo na hindi mo na namamalayan na yung puso mo na nakabalot ng lahat-lahat, nakabalot ng kadiliman, problema, lahat ng sitwasyon ay unti-unti gumagaan at nagliliwanag ang katagumpayan dahil ito ang pangako ng Diyos sa bawat anak niya na dumudulog at lumuluhod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Number 4, sabi niya, spiritual eagles. Ito yung sinasabi niya sa Exodus chapter 19 verse 4. Exodus 19 verse 4. Okay? Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipto. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung paano ginawa ng Diyos, iniligtas sa pamamagitan ni Moses, kayang-kaya tayo iligtas ng Diyos. Ngayon pa kaya na tayo totoo naglilingkod sa Diyos? Tayo totoo na sumunod sa Panginoon? Tayo'y totoo na mga sabihin mo na ako'y anak ng Diyos, kaya mong ipagyabang ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon? Dito po sa amin, after that na nangyari sa amin talaga, napakahirap mag-share ng salita ng Panginoon kasi tinitingnan nila kung ano yung kasalanan, tinitingnan nila kung ano yung nangyari sa amin. Pero after a month, sabi ko, Lord, katulad ng isang orasan, nangyari ang isang problema sa 6 o'clock, hindi mananatili ang orasan natin ay 6 o'clock. Iikot at iikot yan, iikot at iikot yan.
Pag nalagpasan mo yung 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, or hanggang 6 o'clock ng hapon, Lord, sa buong maghapon na ito, nalagpasan ko kasi nandyan ka. Katulad ng pag, uh, pagligtas mo sa Israel at saka sa Ehipto. Ginamit mo si Moses para sila ay naligtas. Ginamit mo din, Panginoon Diyos, yung word of wisdom mo. Ginamit mo din yung mga encouragement mo, mga salita mo, para ako'y maligtas, para ako'y umakaahon, para ako'y makawala. Kasi kung tinatali mo lagi ang sarili mo, hindi ko kaya ito, gagad nito, ganito, huwag mong ibababa ang sarili mo. Kundi hingi ka sa Panginoon. Dahil mas higit na tayo inaakay ng Panginoon kaysa sarili natin. Hindi mo kaya, hindi natin kaya ang sarili natin. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kahit sabihin natin, ang galing-galing natin sa ganito, ang galing ko nito, ang galing ko yan, kaya ko yan. Para tayong isang bulaklak na nalalanta, na walang kabuluhan sa mundo. Para tayong mga kahoy na pag natuyo na, igagatong na lang, wala nang kwenta. Pero pag nasa piling tayo ng Panginoon, ito yung sinasabi ng Panginoon, spiritual eagles. Ito yung lakas na tibay ng sandata natin para tayo mapagtagumpayan natin ang bawat nangyayari sa ating buhay. Number 5, sabi nga po niya dito, spiritual progress. Ito yung characteristic of the righteous person. Sabi niya sa Job chapter 17 verse 9, 17 verse 9. Ngunit ang mga matuwid ay lalong maniniwala at lalo pang, ang galing po ni Lord sabi niya, ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila na nga ng tama. Kung matuwid tayo sa patingin at paningin ng Panginoon sa atin, sa mga ginagawa natin, sa akala, sa para bang iniisip mo na, Lord, matuwid na matuwid kasi sumusunod ako sa iyo. Ikaw mismo nagpapalakas sa akin Ito yung spiritual progress na binigay mo sa akin. Parang akala natin, okay na tayo, matagumpay na tayo sa buhay bilang isang Kristiyano. Pero paano mo natin maitutuwid ang ating mga sarili kung nakabalot pa rin tayo doon sa mga bagay na kailangan natin paalis sa Panginoon? Ang isang tao talaga is bago ka makawala sa lahat, nandoon yung talagang surrender ka sa Panginoon. Lord, wala akong wisdom, wala akong kakayahan. Hindi ako marunong, wala akong talino. Humble araw-araw, minuminuto. Lord, I humble myself before you. Makilala mo ang Diyos sa paghahabol mo. Makilala mo ang Diyos pag ikaw ay nagpapakumbaba. Hindi sa posisyon tayo nakatingin. Hindi dahil sa pastor tayo, hindi dahil sa leader tayo, nakatingin tayo dun kung ano ang gusto na pagtutuwid ng Panginoon para sa atin. Kung naniniwala ka na lalo pa na itatama ang Diyos ang buhay natin, ito yung sinasabi niya, paano natin mapagtatagumpayan kung tayo mismo hindi magtatagumpay sa spiritual progress na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi nga, ang daming hindrances sa buhay natin. Ang daming mga pride na nangyayari sa buhay natin. Marunong ako, mas marunong ako. Hindi, wala tayong karunungan kung wala ang Diyos. Tinawag ba tayo ng Diyos para itaas ang ating mga sarili? Tinawag ba tayo ng Diyos para maglingkod at sabihin natin, ay, pastor na ako. Naglilingkod na ako sa Diyos. Huwag mong ipagyabang. Ipagyayabang mo doon kung paano ka binabago ng Diyos araw-araw. Ako, pinagyayabang ko ngayon is pinabago ako araw-araw, pinapalakas ako ng Diyos araw-araw. Binibigyan niya ako ng word of encouragement ng Panginoon araw-araw. Binabago niya ang isip ko araw-araw. Binabago niya ang puso ko araw-araw. Ito yung sinasabi niya, ngunit ang mga matuwid ay lalong maniniwala. Kailangan nating maniwala na kayang gawin ng Diyos para sa atin. Kaya tayong baguhin ng Diyos. Kaya natin din baguhin ang sarili natin kung tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nating punitin yung kugon sa buhay natin. Nakasama natin ang Diyos, Lord. Pag ito nakalabas na tayo doon sa mga nakabalo sa atin, malayang malaya, parang isang butterfly, na malayang malaya na lumilipad kahit saan siya gustong pumunta. Maghahanap ng bulaklak yan para meron siyang makain. Ganon ang Panginoon, ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin.
Ganun, ganun yung talagang pagmamahal niya na tagos sa puso mo, tagos sa isip mo. Lord, walang-wala ako talaga. Yun ang nagpapalakas higit sa lahat sa amin araw-araw. I-share ko lang po last Sunday, after ng service po namin, umalis po si Pastor. Bumili po siya ng kanyang gamot. That is 1 o'clock, 1:30. Tapos sabi ko, bakit 1 hour to 1.5 hour, hindi pa siya bumabalik? Nagpray na ako. Sabi ko parang, wala akong kinakabahan, di ako kinakabahan, di ako natatakot. Basta nagpray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, iparanas mo sa kanya na tong araw na ito. Sabi ko gano'n, iparanas mo yung spiritual progress mo. Sabi ko gano'n, because you are my righteousness, God. Tapos mamaya-maya, yung matutulog kami kasi pag Sunday ang aga namin nagigising. Nakita ko doon sa sulong na plana sa GC ng aming barangay. Nakapost siya. Yung picture niya nakapost, hinimatay po siya sa isang bakery sa malapit sa amin. Ang dami nang chat, pinost siya na sabi niya, sino po yung nakakilala at pamilya nito? Sabi niya, dito po siya sa jealousy, sabi niya ng Tokwing, ganito, ganyan, ganyan. Nag-collapse po siya. Tapos yung pagkatingin ko, sabi ko, tayo ako kaagad, nadulas ako doon sa kwarto. Kasi nataranta ako yung matutulog ka, yung andun na yung antok mo, pero tumayo ka bigla at nagmamadali ka. Sabi ko, Lord, di ko alam kung paano to, pero bakit ka natataranta? Sabi ng Panginoon sa akin. Kinip mo yung promise ko, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, palalakasin kita, tinawid kita sa lahat. Ngayon pa kaya na matataranta ka? Basta magtiwala ka lang, sabi ni Lord sa akin. Nagtiwala ako sa Panginoon. Agad-agad pinaisip ng Diyos yung isang membro namin na may tricycle. Sabi ko, pwede po ba na sunduin mo ako dito? Sunduin natin si Pastor, ganito, ganyan. Tapos sunod-sunod na talaga yung nagme-message sa akin. More than 20 to 30 person na very concerned. Sasabihin nila sa akin, Pastora, si Pastor nandun po sa Tokwing, sa Jelexin, hinimatay po siya, ganyan, ang dami. Hindi ko sila ma-reply. Nagmadali kami habang papunta kami doon. Nagmamadali yung tricycle. Sabi ko, Lord, hawakan mo yung tricycle namin. At pagdating ko doon, gising na siya. Pagdating po namin doon, pinapaypayan po siya nung nagtitinda ng sa bakery. Hindi po niya kami nakilala at hindi niya alam na nandun kami. Kinuha ko yung ulo niya at pinatong ko doon sa paa ko at hawak-hawak ko habang pinapaypayan yung isang miyembro namin. Nung after mga 10 minutes to 15 minutes, doon siya nagising, uy, bakit yung nalaman na nandito ako? Nagulat siya. Sabi ko, nakapost ka sa social media, sabi ko. Sabi niya, ay, ganun ba? Ganito. Sabi niya, nag-collapse ako, ganito, ganyan, ganyan. So, nakakalat yung picture niya talaga. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kung wala yung encouragement ng Panginoon doon sa mga tao, walang pwedeng tumulong sa kanya. Kung hindi ako dumudulog sa Panginoon, hindi ko kasama ang Diyos sa araw-araw, hindi ko kasama ang Diyos sa aking buhay, hindi namin kasama ang Diyos sa kanyang karamdaman, hindi namin kasama ang Diyos sa lahat ng kanyang paghinga, sa hirap ng kanyang paghinga, malamang on that time, hindi natin po siya kapili. Nung last na check-up po niya, sorry po, emotional po ako. Last na check-up po niya, sabi ni doktora, stage 4 function ang kanyang kidney. So, papunta na po siya doon sa dialysis. 2 weeks, hindi po siya nakakain ng maayos kasi nagsusuka po siya. Pray again. Sabi ko, Lord, nandiyan ka eh. Ito yung sinasabi mo sa akin eh. Paano magiging progress yung aking spiritual kung hindi ako magtitiwala sa iyo? Paano hindi lalakas ang aking spiritual kung hindi ko pang hahawakan ang mga salita mo para sa akin? Paano ako magiging matagumpay kung hindi ako sasandal sa iyo? So during the time, 2 weeks ago, tapos hanggang last Sunday, sabi ko, Lord, hindi mo kami pinabayaan eh. Ang mga salita mo, sabi ko, tinulungan mo ako na wala yung nabalot sa akin. Nilinis mo kami, pinakawala mo kami. Katulad kami ng isang agila, katulad kami ng isang butterfly. Hindi mo kami iniwan eh. Nandiyan ka lagi para sa amin. Ngayon pa kaya, sinabi ni doktora ganito, function ng kanyang heart is parang abnormal na yung kanyang pagtibok dahil may mga barado na. Yun ang sabi ni doktora is yun because 20, mag 28
years, insulin dependent na siya. So yan na po yung mga simptomas sa kanya. Umiyak ako sa Panginoon. Sunday po ng hapon. Pag-uwi namin dito sa bahay, sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. Bigla siyang balik to, okay siya, ganyan, ganyan. So doon namin naranasan na ang Diyos ay walang itinatangi. Ang Diyos natin ay makapangyarihan na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang mga anak. Kasi walang imposible sa Diyos natin. Ito po yung spiritual progress. Tinutulungan ako ng Diyos para mapagtagumpayan ko lahat. Tinutulungan ako ng Diyos para magiging matatag ang aking kalooban sa Kanya. Kasi halos kung titingnan po natin talaga kung ano man yung mga sa puso natin, dumadaan man tayo sa matitindi talaga na sitwasyon natin. Pero never na nagsabi ako sa Panginoon, Lord, pinabayaan mo ako. Lord, hindi mo ako pinansin. Lord, hindi mo ako minahal. Kundi ito yung spiritual progress kung paano tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos, kung paano ba nagiging progreso ang ating pananampalataya, spiritual life natin sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan sa ating buhay. Sabi nga niya sa Psalms 84 verse 7, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Zion, ang Diyos nilang hinahanap. So napakabuti ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, habang lumalakad tayo, lalo tayo pinapalakas ng Panginoon. Bakit? Sino bang hinahanap natin? Yung kalakasan na ipagkakalob ng Diyos para sa atin. Kasi ang Diyos hindi tayo iniiwan. Hindi siya yung naninira ng kanyang mga pangako sa atin. During the time, last Sunday, sabi ko, Lord, Monday, sabi ni Doc, kaya mo ba pumunta dito? Sabi niya gano'n. Titingnan ko. Nandito si Jem. Pumunta sila. Sabi niya, sige, ganito, ganyan ang gagawin natin, ganyan, ganyan. Sabi ko, Lord, naniniwala ako na lahat yan negative ng kanyang laboratory. Lahat yan walang imposible sa iyo. Pagdating niya doon, parang walang nangyari. Sabi ni doktora, halika tingnan natin ganito, ganyan, ganyan. Sabi ni Dok, oh, ang galing naman, sabi niya ganon. Okay ka na ba? Sabi niya. Opo, doktora sabi niya. So sabi ko, alam mo yung instant talaga pag humingi tayo sa Diyos. Manghina ka, palalakasin tayo ng Diyos. Nadadapa tayo, tinatayo tayo ng Diyos. Bakit? Nagtitiwala tayo. Kayang gawin ng Diyos. Lahat ng bagay. Makasalanan man tayo, manghina man tayo, marami tayong pagkukulang sa Diyos, pero matuwid ang Diyos na inaakay tayo hanggat pinapalakas niya ang ating spiritual na ating pamumuhay. So napakabuti ng Diyos. Ito po yung encouragement, sabi niya, there is something in a butterfly that I like so much. Ito po yung buhay ko. Is there butterfly like a silk? Sabi niya. Kung titignan, from egg to larva, pupa and to adult until it butterflies. It takes a long time and look around. And when you see it, parang ang pangit tingnan kasi hindi pa siya nabuo bilang isang butterfly. Kung nakikita mo, nagiging caterpillar siya. Ang caterpillar, pag nakikita mo, natatakot ka kasi uod yun eh. At nakita mo kung ano yung changes kung hindi mo siya tinatanggalan ng mata at lagi mo sinusubaybayan kung paano siya magbabago. Doon ko nakita ang Panginoon in and out sa aking buhay. At isang araw na surprise ako at nakita ko ang isang butterfly na lumilipad na napakagandang pagmasdan. Ganon din ang Diyos sa buhay natin. Yung paggising mo sa umaga, makikita mo, pagmamasdan mo kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. Kasi ang Panginoon, kung hindi ito mangyayari, kung hindi ito talaga gumagawa para sa atin, wala tayong pwede ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi nga po niya dito sa atin, encouragement, mightier than a physical forces. Zacarias chapter 4 verse 6. Basahin ko na lang. Sinabi sa akin ng anghel na pinapasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Amen. So yun yung ginawa ng Diyos para sa atin. Yun yung buhay na ibinigay niya para sa akin. Malakas ang loob ko na i-share ang salita ng Panginoon kasi ito po yung nangyari sa akin.
Hindi kwento lang ito, kundi totoo na nangyari sa buhay po namin. Then last Wednesday, sabi ko, Lord, sinundo siya ni Doc dito. Sabi niya, pupunta kami ng Manila, okay lang ba? Sabi ko, okay lang po. Sabi ko, pray agad. Habang umaalis sila, pray ako kaagad. Hindi pwede na hindi ko isusunod yung panalangin ko. Dahil kakaiba ang gagawin ng Diyos sa kanya. Sabi ko, Lord, ipapakita mo na ikaw ang aking Diyos sa aking tinawag. Palalakasin mo siya. Doble-doble pa ang lakas at galing na ipagkakaloob mo sa kanya. Alam po ninyo na, mga kapatid is, pagdating nila ng hapon, nilakad niya doon sa baba namin kasi binaba siya nito. Dati hindi niya kaya maglakad hanggang sa bahay. Doon sa baba namin, paakyat po ito. Nilakad niya. Pagdating na doon sa bahay, nakangiti pa siya, naka-smile. Ay, thank you, Lord. Nakapaglakad ako, sabi niya, for the first time, how many months na hindi niya po niya kayang lakarin yan. Pero napakabuti ng Diyos. Ito, sabi nga niya, the life full of healing influence. Acts chapter 19 verse 11. At gumagawa ng pambihirang kababalaghan ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Sige po, okay. Gumagawa roon ang Diyos sa mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit sa kanyang damit, ginagamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga tao at lumalayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. So I rebuke. Sabi ko, Lord, nire-review ko ang espiritu dahil binibigyan mo kami ng spiritual spiritual progress at spiritual power para mapagtagumpayan namin ito. Dahil sinabi mo, lahat ng karamdaman kaya mong pagalingin. Binuksan mo ang puso namin, tinanggalan mo kami ng pugon, nakabalot, tinanggal mo lahat yung mga balot na yan, yung fear namin, lahat ng mga kasalanan namin, pinatawad mo kami at tinanggap mo kami. Ito pa kaya nakaramdaman ng aking asawa, sabi ko, ay hindi nyo kayang pagalingin. Basta lagi ako yung strong faith ko sa Panginoon. Lord, kaya mo pagalingin. Pagagaling mo, magtatagumpay kami. Be positive. Naging positibo ako. Naging positibo na ako ngayon dahil sa mga nangyayari sa buhay namin. Ay sabi ko, Lord, yung turo mo sa akin is magiging positibo. Hindi ako dapat manghina, hindi ako dapat manlupaypay. Kasi suot ko yung mga pangako mo. Suot ko yung baluting pagkaloob mo sa akin. Suot ko yung mga salita mo na hindi mo ako iiwan, hindi mo kami pababayaan. So napakabuti ng Diyos. Kaya sabi ko, hanggang po ngayon, nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Kasi si Pastor po ay medyo okay na po siya. At laging pinagpipray ko talaga, Lord, sabi ko, stage 4, function yung kanyang kidney. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Marami kang gagamitin. Hindi lang yung gamot, Panginoon Diyos, kundi mga herbal na may magbibigay sa amin at ito'y gagamitin ko. Napakahirap pumili ng dalawa. One time na nag-pray po ako dito sa church, dahil nakita ko yung sufferings niya. Biyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, dalawa itong kahilingan ko sa iyo, sabi ko. Mapapagtagumpayan namin ito. Sakit niya, lahat is struggle, sabi ko. Kasi kasama ka namin. Pero sabi kong gano'n, nakita ko yung hirap niya. Na halos, sabi kong gano'n, halos kalahati ng kanyang katawan, hindi na niya kaya yung mga sitwasyon niya. Ang hirap mag-surrender sa iyo, Panginoon. Ang hirap ibigay ito sa iyo, Panginoon Diyos. Pero sabi ko, ang kalooban mo pa rin. Ang kalooban, ako yung nasa puso ko, lalim ng puso ko. Gusto ko siyang makasama pa. Umiyak ako talaga sa Panginoon. Kasi yun yung kahilingan ko sa Lord. Sabi ko, napakahirap po kasi para bang isa-surrender mo yung asawa mo dahil nakikita mo siya nagsasuffer. Tapos isa-surrender mo dahil parang hindi ko na ba kaya talaga ito. Tinitingnan siya ng ganyan. Hindi ko ba kaya talaga, Panginoon, yung ganito. After ko nag-pray, pagbaba ko doon, sarap ng tulong niya ng himbing. Sabi ko, Lord, thank you. Makakasama ko pa siya. Kasi on and off ko yung biglang hindi na siya makakahinga, ganun. Dalawa talaga hiningi ko sa Panginoon at tinuro ng Diyos. Sabi ko, Lord, pag magmimilagro ka sa buhay niya, positive lahat yan. Sabi ko, tatanggapin ko kung anong kalooban mo.
makakasama ko siya. Pero kung nakita ninyo na hindi na niya kaya, ihanda din niyo din po ako. E pinili ng Diyos na pagalingin siya. Tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Pagbaba ko, sabi kong gano'n sa bahay namin. Nasarap ng tulong niya. Mihilig siya hanggang kinabukasan. So sabi ko, Lord, aabutin mo talaga. Wala akong pwedeng masabi sa'yo kundi nagpapasalamat ako at mahal na mahal kita, Panginoon. Kaya ito yung ating conclusion. Our faith is like a butterfly. It is it is start at a tiny egg hanggang doon sa masisira ang kanyang bahay. Pag umuulan at mayroon yung mga hangin, nililipad sila pero patuloy pa rin sila nakakapit. Hanggat dumating yung time na nakita nila yung sarili nila na kaya nila lumipad. Pinakawalan mo sila. Like what happened to me. In this passage of time, that faith is so small and mustard seeds grow, not necessarily in size, but in the strength. It is the stage of becoming a pupa that the cogons or is formed by the lava for its protective cover. Famously, caterpillar emerges from their cogons as a butterfly, katulad ng buhay ko. Pinalipad mo na ako, katulad ng isang butterfly. For our faith in Jesus Christ to be genuine, we need to tear our cogons. You cannot stay throughout inside in. Till your cogons and get out and move. Leave your comfort zone. Go about doing good things like Jesus did. Your faith is manifested by your good works. It is written, so faith without deeds is dead. James chapter 2 verse 26. Patay ang pananampalatayang hihiwalay sa mga gawa. So napakatindi po ang Panginoon sa buhay po namin. Kaya ito po yung bagong buhay na nakalaya sa mga bumalot sa buhay po namin mag-asawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinira niya yung kugon sa aming buhay. Tayo pa kaya? Mahirap ba? Natanggalin ng Panginoon yung mga nakabalot sa atin para malaya tayo maglingkod sa Kanya. Minsan, iniisip natin, maybe, yes, but the joy is so miserable if we are in God's presence. Ito po yung ma-share ko. Mahaba po pero, at saka sorry kasi very emotional dahil ito po yung buhay po namin. Ito yung every time na na-encourage ako sa Panginoon talaga. Lagi kong kinakausap ng Diyos. Parang gumagawa ka ng isang kanta na isinusulat mo ano yung buhay mo sa Panginoon. So maraming salamat and God bless.